Guys, may tanggap na naman tayo dito. Bali, binuksan ko na to. Itong unit na to. Bali, ang napansin ko dito, mukhang pinalitan na yung board niya. Hindi na to yung original board. Pero ang ano niya, Samsung pa rin. Pero hindi ito yung pinaka-original niya kasi hindi siya nagtama sa ayan o. Kasi nyo layo. Ano to? Samsung 40 inches. Ayan yung model niya. 40 inches to. Bali hindi siya smart. Normal TV lang siya. Ang problema nito is ano siya, walang display. May backlight siya. Pero good yung backlight niya pero wala siyang display. Ayan. Bali nakasaksak yan. Ayan o. Tumunog na siya. Ang problema kasi tagal na na-stock to eh. Sabi nung may-ari. Ayan o. Wala siyang display. Pero yung pag inano mo yung backlight. Ayan. Meron siyang backlight. Ayan. Pero wala siyang display. Ganito gawin natin. Step by step ulit. Checking. Bali nakasaksak to. Magbo-voltage checking tayo dito. Ayan. Kasi bali ito yung fuse. Mag-check tayo dito kung may 12 volts na pumasok dito sa panel board nya, sa top board. Ito yung fuse nya, yung diode nya sa mga capacitor, SMD capacitor. Mag-check tayo dyan pag tingnan natin kung may 12 volts na pumasok dyan. Kuha lang tayo ng tester. Yan ang tester natin. Pag nag-check kayo, i-ground nyo na lang to kasi ito, body ground nya. Magka ano yan. Yan. Check natin ha. Yan. Yung gamit kong tester is ano to. Habotech to. Ayan o. Habotech automatic automatic tester. Hindi ka na mag-range kung hindi ka na mag-a-adjust kung DC volts ang ite-testing mo, hindi ka na mag-a-adjust kasi automatic na siya kung ano yung tinetest mo. Bali dito tayo sa may fuse. Magano lang tayo dito kung meron siyang 12 volts na pumasok. Hindi yata naka-ano. Hindi gaano naka-ground. Okay. Ayusin lang natin ha. Okay. Nakaset na tayo sa ano. Dito tayo sa may fuse. I-inject natin yan kung meron pumasok dito na 12 volts. Up. Ayan o. Meron siyang 12 volts na pumasok. Dito ha. Bali, ibig sabihin good yung board natin kasi nakapag-produce siya ng 12 volts dito sa may panel. Ayan o. Ayan. Pagdating dito, ayan o, wala siya. Walang voltahe siyang na-detect. Ang na-detect niya yung resistance. Ayan ang ano sa automatic na tester.
Pagka DC volts yung tinetesting mo, tapos pag walang voltage na nakuha, resistance yung nakukuha. Ayan o. Ibig sabihin, yung voltahe niya hanggang dito lang. Hanggang dito lang yung voltahe niya. Ayan o. Pagdating dito sa kabila, wala na. Wala na siya. Ibig sabihin, itong fuse na to is busted na. Naputol na yan. Wala nang linya na pumasok dito. Ibig sabihin dito sa mga to, merong shorted na pyesa, kaya sinira niya tong fuse natin dito. Magche-check tayo ng resistance na continuity test para malaman natin kung alin dito yung may shorted. Bago yan, tanggalin muna natin tong plug. Ayan. Ayan, tanggalin muna natin plug, tapos mag-test tayo ng continuity test. Bali ito, i-ground natin to. Ayan. Pag nag-buzzer yung tester natin, ibig sabihin may connection siya doon sa ground. Unahin natin dito sa diode. Ayan o. Nag-buzzer siya. May na-detect siyang 4 ohms, 2. Ayan. May connection siya sa may ground. Dapat dito, wala sana. Wala sana tong connection. Ang problema, kabilaan. No? Kabilaan siyang may connection. Ayan o. Kabilaan. Tas dito sa may capacitor natin, SMD, meron din. Ayan. Bali, subukan lang natin tanggalin tong diode nya. Itong diode na to. Titingnan natin kung ito yung shorted. Kaya tingnan natin kung ito yung shorted na pyesa niya, kaya niya nasira tong fuse natin. Try natin tanggalin to. Ayan na guys, bali itong fuse na to, wala, hindi ko na pinalitan yan. Bali kumuha lang ako ng maliit na wire dyan. Nag jumper na lang tayo ng wire dyan para magkaroon siya ng connection dito sa kabila. Tapos bali yung shorted na yung capacitor dito sa taas, dito ang nakita kong shorted. Bali tinanggal ko kasi to, tinest din natin, okay naman. Pati itong dalawang capacitor dito, goods naman yan, kaya binalik ko. Ito yung may shorted yung sa taas. Bali tinanggal ko na yan, tas pinalitan na natin. Ngayon itatry natin kung gagana siya. Saksak na lang natin ulit. Ayan, ipa-plug natin uli. Tapos voltage checking ulit tayo. Ayan. Wala siya na-detect Ayan na siya. 12 volts. Okay, goods. Connected dito sa kabila. Meron na siya. Ibig sabihin, nakatuwid na yung voltahe natin. Pumunta na siya dito yung ano natin, voltahe natin. Dito na siya. Okay na. Nakatawid na yung 12 volts natin. Tapos tingnan natin kung may 30 volts dito sa bone.
Ayan o. Meron na siyang 31 volts, 31.30 volts or 31.3 yung bon niya, yung BGH. Ibig sabihin, nagkaroon na siya ng voltahe. Ngayon, titingnan natin kung may image na to. Angat lang natin. Ayun. Nagkaroon na siya ng image, guys. Ayan na siya. Success yung ginawa natin. Kaso ayusin natin yung backlight na ito kasi meron siyang puti. Okay na yung natin. Goods na. Yun lang ang niya. Yun lang ang sira niya. No display kasi wala ditong 12 volts na nakakatawid. Kasi dito pa lang busted na yung fuse natin. Kaya yung voltahe niya hanggang dito lang. Kaya hindi siya nagkakaroon ng 30 volts dito sa may B1 nya o BGH. Ayan. Pag wala supply, walang display. Kaya naman siya nasira. Kaya nasira yung fuse natin kasi shorted yung isang capacitor dito, yung SMD capacitor. Na shorted to, tapos sinira niya tong fuse dito. Kaya nawalan ng voltahe, kaya no display. Ngayon, pinalitan na natin yung isang capacitor na to. Tapos nag-jumper lang tayo ng maliit na wire dito sa fuse. Okay na siya. Nagkaroon na siya ng mga voltahe na kailangan. Nagkaroon na siya ng B1 o BGH, BGL, ayan, BDD, saka Bcom natin. Kaya nagkaroon na siya ng display. Kanina wala siyang display eh. Kaya ngayon okay na. Okay na yung natin. Goods na. Goods na yung natin. Ayusin ko to kasi meron siyang kulay puti dito. Okay. Goods na tayo.